Yes, palagi po ang papuri at pagsamba ay tanging sa Panginoon lamang. Salamat po sa araw na ito na muli po ay nagkatipon-tipon po tayo para makapag-aral po ng kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, papuri po sa iyo aming Panginoon sa lahat po ng kabutihan at kagandahang loob mo po. Patuloy ang pinaparanas sa iyong mga anak. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng iyong biyaya, sa lahat po ng pagkilos at pagsama mo po sa amin, Banal na Espiritu Santo. Purihin ka po, Ama. Salamat po sa araw na ito. Salamat po, nawa ay patuloyan mo po kami bigyan ng karunungan sa aming pong pag-aaralan dito po sa Genesis chapter 29. At nawa po ay patuloyan po itong magbigay ng aral po sa amin, Panginoon. Salamat po sa panibagong oras na pahiram mo po sa amin. Nawa po habang pinapahiram mo po kami ay ma-appreciate ka po namin at patuloyan ka po naming mapaluguran. Bingi po kami ng tawad sa mga nasabi po namin, mga naisip o nagawa na di po kaya-aya sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawad po, pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po. Nawa po ay napapasaya ka namin sa ginagawa po naming paglapit sa iyo, Panginoon. Purihin ka po, Ama. Salamat po. Salamat po. Ikaw po ang patuloy magsalita po para po sa aming lahat. Kontrolin mo po ang aking dila. Alagang yung pinapasabi mo lamang po, yung masabi ko, Panginoon. At salamat po, Holy Spirit, sa patuloy paggabay mo po sa amin. Purihin ka po maging sa mga ginagamit po namin para sa live na ito. Salamat po dahil kontrolado mo po ang lahat ng bagay, Panginoon. Purihin ka po sa mga nakatune in na, maging sa mga magjo-join pa lamang. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa ayon po sa nais mo. Bigyan mo po sila ng mensahe, Panginoon, para po sa araw na ito na siyang mare-reflect or ma-meditate namin para sa buong araw na ito. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang araw sa ating lahat. Genesis chapter 29 na po tayo. Ang pamagat nga po is Jacob's Marriages and Children. So from Genesis chapter 28 ay makikita po natin doon na inutusan nga po nitong si Isaac, no po, tinawag niya po si Isaac. Tinawag po ni Isaac si Jacob, yes, at binasbasan niya po ito at pinagbilinan po na huwag po mag-aasawa ng Canaanea po. At pinapapunta po siya sa Mesopotamia, sa bayan ng kanyang lolo Bethuel po. At ang sabi po ni Isaac kay Jacob na pumili po siya ng mapapangasawa doon po sa kanyang mga pinsan o sa mga anak nga po ng kanyang tiyo Laban po. So, basahin na po natin. Sabi po dito, verse 1, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa nakarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siya roon na isang balon at sa tabi nito ay may 3 pulutong ng tupa na nagpapahinga. Dahil doon, kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakpan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pagulungin ang batong nakatakip sa balon. Pagkatapos nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. So itong balon na ito ay dito po Dito po kumukuha ng tubig po ang mga tao noong unang panahon. Kasi nga po ay wala pang mga connection noon sa sarili nilang tahanan. So talagang naghuhukay po sila po. At itong balon ay para po talaga sa lahat po. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" Tanong pa niya.
Mabuti, sabi naman nila. Hayun, at dumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. Po. So, kasi talagang wala pang mga direksyon nung unang panahon. No po. So, hindi natin alam kung yung compass ba ay na ano na din noon na tawag dito, nalaman na nila kung ano yung kung paano gumawa ng compass po. So hindi natin alam. Pero yun nga, ito yung ginagawa nila. So kaya nagtanong itong si Jacob nung may nakita siya para malaman niya na nasa lugar na nga talaga siya ng Mesopotamia o dun sa bayan ng kanyang lolo Bethuel po. At tinanong niya nga kung kilala niya ang kanya. Tinanong niya sa kanyang mga nakita kung kilala nila si Laban. Kasi yun yung talagang pupuntahan niya. Ayon nga po sa utos ng kanyang amang si Isaac. 7. Maaga pa naman, sabi ni Jacob. Bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom. Katuwa po no, naghihintayan sila. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan na paiyak siya sa tuwa. Po, kasi talagang imagine yung haba ng binyahe po nitong si Jacob. And then at last, nakita niya na ang kaniyang pinsan kasi ay tiyo niya po si Laban. So, sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiyang Rebecca. Takbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na siya tumira sa loob ng isang buwan. So after explaining everything that had happened doon sa kanya at bakit siya nandun, so sinabi nga ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na nga tumira si Jacob for a month. And then sabi pa po, pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo, ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? So imagine, itong si Jacob, di ba, laki lang, nasa bahay lang siya, di ba? Si Esau kasi yung talagang gumagawa ng gumagawa. So etong si Jacob, na-train siya inside the house. Opo. Pero dito no po ay magiging trabahador siya ni Laban. Pero meron siyang sweldo. So si Laban ay may dalawang anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Po. So nakita natin dito po yung tinatawag na dowry. So, po. Kasi di po ba ay sa mga kultura po nila noon, talagang nagbibigay po ng something yung family ng lalaki para sa family nung mapapangasawa niya. So this time, etong gagawing paglingkod ni Jacob for 7 years para makuha si Raquel ay gagawin niya po kahit na hindi naman siya familiar sa mga ginagawa nila. So again, itong si Jacob ay, di ba, sa loob lang talaga siya ng tahanan. No po? Pero nakita niyo po, no, kung gaano kalaki ang pag-ibig nitong si Jacob kay Rachel. Na talagang 7 years. Matagal po yun, no? 7 years. Sabi mo nga, 7 taon. Po, matagal po yun, di ba? Minsan nga ay 1 linggo pa lang, inip na inip na. Di po ba sa paghihintay? When it comes to waiting,
Pero ito po, no, talagang 7 taon po niyang paglilingkuran itong kanyang tiyo Laban para po sa kanyang pag-ibig kay Raquel. Po, so again, ito pong pag-aasawa ng pinsan sa pinsan, no po, ay practice po nung Book of Genesis, no po. Pero pagdating na po sa Book of Leviticus ay ipinagbawal na po ito ng Panginoon. So again, kasi nung Book of Genesis, nagpapasimula pa lang ang tao. No po. Kasi ay ano po, di po ba ay um, tawag dito, um, nag nagpo-produce pa po sila ng maraming tao nung kanilang kapanahunan po. Pero again, sa atin pong panahon o from the Book of Leviticus, ipinagbawal na po ng Panginoon po itong tinatawag na incest, no po, or yung bawal na po yung sa kamag-anak po. Po. So nakita natin no, kung gaano kalaki ang pag-ibig nitong si Jacob para po kay Raquel. Okay po. So and yes, ayon din sa kanilang tradisyon ito. And ganun din sa atin, di ba? Kahit sa ating mga Pinoy po. Meron tayong tinatawag na pamamanhikan, di po ba? So kahit na nag-yes yung babae, no po, na kahit na, for example, nag-ask yung lalaki doon sa babae na kung pwedeng mapakasalan, ay may tinatawag pa ding pamamanhikan. No po. So, at yun yung, yun nga, mag-a-ask personally yung lalaki kung pwede na mapakasalan niya ang babae, di ba? Mag-ask siya personally doon sa pamilya nung babae. And then, papag-usapan na din doon kung kailan ang kasal. Na po. Po. So, salamat sa Panginoon po sa tradisyong iyon. Maganda naman. Yung gano'n, no po. Po. So, 7 taon, no po. Sumagot si Laban, mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito. Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. Imagine, no po, ang nagagawa talaga ng pag-ibig. 7 taon ay parang ilang araw lang po kay Jacob sa sobrang pagmamahal niya kay Raquel. Po. Dito po sa 7 taon na ito, although nasa place po ni Laban si Jacob, ay hindi po pwede yung magtatabi na sila outside marriage. Na po. Hindi po iyon ang kostumbre. Hanggang ngayon po ay talagang bawal pong magsama. Naalala ko nung ako ay nasa Dubai. Po, talagang bawal po magsama yung hindi pa kasal. Po, basta hindi kasal, hindi pwede. Yung mag-holding hands kayo sa mall, babae at lalaki mag-holding hands. Naalala ko noon ay hinahanapan ng marriage contract. Kaya yung mga babae na malungkot na nabubuntis doon, umuwi agad sila dito sa Pilipinas kasi ikukulong sila kapag nabuntis sila ng hindi kasal. Kaya dito, kahit na si Jacob ay nasa poder ni Laban, hindi ibig sabihin ay he will spend much time na kay Raquel. Hindi. Talagang dito ay servant siya. Servant siya for 7 years. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. So talagang pinagtrabahuhan niyang mabuti po para makamit itong si Raquel. Pinagtrabahuhan mabuti ni Jacob. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. So ganun din po sa Pinoy customs.
po na talagang ini-invite ang lahat, inaanyayahan ang lahat sa kasal. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Rachel. Kasi nga, noong unang panahon din, talagang nakatakip ng veil yung babae po. At hindi ito makikita hanggang silang dalawa na lang po. And syempre, hindi pa naman maliwanag noon, wala pang talagang pwedeng masabi natin na madilim talaga nung panahon nila po. Kaya talagang hindi alam ni Jacob na si Leah na pala. Kasi nga ay nakatakip ng veil itong si Leah po. So dito ay for sure ay naging masunurin lang talaga si Leah sa kanyang tatay. Kasi nga ay ang kostumbre noon sa kanila dapat mauna yung nakakatanda po. Daming kostumbre no po. And then again nakatakip ng veil, so talagang hindi alam po ni Jacob. Nakatakip ng veil yung babae, hindi siya makikita nung groom no po. Kahit habang kinakasal di siya makikita. Makikita lang siya nung groom, yung bride, kapag silang dalawa na lang. And syempre, madilim nga noon, kaya hindi talaga alam ni Jacob na ang katabi niya na pala ay si Leah. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Inaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel, hindi po ba? Po. So kung maaalala po natin, nilinlang din po nitong si Jacob ang kanyang tatay. Po. So makikita natin dito na talagang kung ano ang ihasik ng tao ay yon ang kanyang aanihin. Although itong si Jacob ay talagang promised child din kay Rebecca at kay Isaac, ay may panliling lang siyang ginawa o pandaraya. So dinaya yung mandaraya. Ano po? So sabi niya, bakit ninyo ako nilinlang? So sabihin mo nga, what you saw, you reap what you saw. Sabihin po nga natin, you reap what you saw. Yes. Ano po? So kitang-kita natin dito sa pagkakataong ito, sa verses na ito, na talagang kung ano ang gawin ng tao, yun ang kanyang, kung ano ang ginawa ng tao, ay aanihin niya din ito. Hindi man agad-agad, pero talagang hindi niya kayang dayain ang Diyos. Opo. Kaya mga kapatid, talagang pakaingatan po natin kung paano tayo namumuhay. Yun nga po, no? Sabi nga dito sa Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, lalo na po tayong mga nakakaalam na ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Sabihin mo nga, ang Diyos ay hindi kayang dayain ni numan. Yes. Po, pwedeng dayain ng tao ang kanyang kapwa-tao. Pero hindi ni numan kayang dayain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. No po? Hindi po tayo, hindi po natin pwede po tayong magtago sa tao. Po, pwede po nating pagsinungalingan ang tao. Pwede po tayong magbukang mabait sa tao. Pwede pong kung anong pwede nating itago sa tao. Pero never po natin madadaya ang Diyos. Talagang alam niya po kung ano ang ating ginawa. Sabi nga, your sin will find you out. Although yes, no po, pwede kapag may nagawa tayo ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pwede po yon. O humingi din tayo ng tawad dun sa taong pinagkasalanan natin. Pwede po yun. Patatawarin po tayo ng Diyos. Lilinisin po tayo ng Diyos at talagang papalayain po tayo ng Panginoon. Pwede po. Pero meron palaging naghihintay na consequence.
Again, hindi man agad-agad, pero you will reap what you sow. Kaya talagang magpahabag tayo sa Panginoon. Magpahabag tayo sa Panginoon. Hindi ko po kayo tinatakot po. Pero hindi po natin kasi pwedeng, hindi po natin pwedeng i-water down ang salita ng Diyos. Kasi kung anong sinasabi po dito, ayun po yung katotohanan. Hindi po natin pwedeng sabihin, oh, hindi yan mangyayari sa akin. I mean, si Jacob na po ito. Ipo ba? Si Jacob na to, talagang chosen race po ito. Pinili ng Diyos, di ba? Si Abraham, and then from Abraham, si Isaac, and then from Isaac, nagkaroon siya ng asawa si Rebecca. Nasa sinapupunan pa lang ng tiyan yung twins ni Isaac and Rebecca. Pinili na ng Diyos si Jacob. Imagine, Jacob na ito. Pero nangyari pa rin sa kanya yung ginawa niyang pandaraya years ago. Kasi hindi natin pwedeng sabing 7 years eh. Opo. Kasi yun nga, wala namang sinabi. Ang alam lang nating 7 years ay yung naging paglilingkod ni Jacob para makuha niya si Raquel. Pero yung years o taon ng panlilinlang na ginawa ni Jacob sa kanyang tatay na si Isaac, hindi po natin alam kung kailan nangyari yon dito sa nalinlang na siya ni Laban. Kaya ano po, no? Humingi tayo talaga ng katatagan sa Panginoon po. Tulungan tayo ng Panginoon po talaga. Po. Hindi po kasi talaga simple ito, no po. Tulungan tayo ng Panginoon. Sabi pa dito, hindi ko lang po naiba, sorry, yung nasa taas. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na spiritu, kasunod po ito ng 7, no po. Pero kung ang banal na spiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa spiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sabihin mo nga, huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Ibig sabihin, kung tuloy-tuloy tayong gagawa ng mabuti, no po, ay matatanggap po natin yung gantimpalang ating hinihintay. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan. Kanino po? Sa lahat ng tao. No? Hindi tayo mamimili ng pagpapakitaan ng kabutihan. Hindi natin sasabihin, oh, ano lang yan, labandera lang yan, o driver lang yan, or guard lang yan, o cashier lang yan. Di po ganun, no po. Kundi talagang gagawan po natin ng kabutihan ang lahat ng tao. Di po ba? Kasi madaling gumawa ng mabuti kapag nasa loob ka ng worship center o nasa kalipunan ka ng mga kapatiran. Pero kamusta ka nga kapag ikaw ay na-order? Kamusta kapag ikaw ay nagda-drive? Kamusta kapag ikaw ay nasa school o nasa work o nasa ang lugar ka? Again, kapatid, hindi mo kayang dayain ang Diyos. Po, hindi mo kayang dayain ang Diyos. Kung ano ang iyong itinanim, aanihin mo din ito sa takdang panahon. Kung nagtanim ka uh, um, na nag-isip ka ng masama sa tao, ay ganun din po ang gagawin sa iyo. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Po, again, hindi po tayo mamimili ng gagawan po natin ng kabutihan. Kasi imagine yung ginawa ni Jacob years ago. Imagine yung pandarayang ginawa ni Jacob years ago. Eto,
tinaya yung mandaraya. Nakaranas din siya ng pandaraya. Higit pa sa kanyang ginawa. Imagine. Ano po? For sure ay grabe yung himutok nitong si Jacob. Mahal na mahal niya si Raquel eh. Diba? Sabi nga sa mga verses, yung 7 years, naging days lang sa sobrang pagmamahal, sa sobrang gustong-gusto niyang makuha itong si Raquel. Naging days lang yung kanyang naging paglilingkod dito sa kanyang tiyo Laban. Pero nung mismong gabing yon, si Leah ang ibinigay sa kanya. Di po ba? Grabing panlilin lang ito. Sobra pa sa ginawa niyang panlilin lang sa kanyang ama na si Isaac. Although ito ay ipinag-utos ni Rebecca, pwede namang mag-no si Jacob eh. Pwede niya naman sabihin, inay, hindi po tama ito. Pwede naman, di ba? Pwede niya naman sabihin yon, pero hindi po. Nakipag-compromise si Jacob sa maling gustong mangyari ng kanyang ina na si Rebecca. Yes, na kay Jacob yung promise. Pero nakita natin na talagang kapag may maling ginawa, hindi po ito tolerate ng Diyos. No po? Meron tayong matuwid na Diyos. Hindi po niya tinotolerate, never ito-tolerate ng Diyos ang mga mali mong ginawa kahit ikaw pa'y anak niya, kahit anak ka na niya. Po, didisiplinahin ka pa rin niya. Sabihin mo nga, disiplina. Yes, dinidisiplina talaga ng Diyos ang kanyang mga mahal. Mas matakot ka nga kapag di ka nakaranas ng disiplina. Baka ikay anak sa labas. Baka ikay hindi totoong anak. So maigi nang makaranas tayo ng disiplina. Ano nga po mga kapatid? Para talagang matuto po tayo na pakaingatan po natin kung paano po tayo mamuhay. Talagang ipakontrol mo sa Panginoon ang iyong isip, ang iyong dila, 'di ba? Talagang kasi minsan hindi natin talaga hindi natin pinapakinggan kung anong ating sinasabi. Lalo na kapag galit tayo, tuloy-tuloy yung bunganga. Tuloy-tuloy. Pakontrol tayo sa Panginoon, maging ang ating mga gawa. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Hindi tayo mamimili. No po, tulungan tayo ng Panginoon. 26, sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel. Kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. So imagine po, 14 years. Po. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Binigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. So again mga kapatid, this doesn't mean naman na tama yung ginawa ni Laban. Kasi makikita natin na may consequence din po yung ginawang pandaraya na ito ni Laban kay Jacob. Makikita natin sa mga susunod na mga talata or chapter. So again, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Kung ano po ang ginawa natin, again, yung ginawa, again and again po, no? Itong ginawa ni Laban kay Jacob ay hindi ticket. Hindi po ito parang ticket or parang tawag dito. Hindi ito very reason para gawin niya ito kay Jacob. Po, hindi ito pwedeng maging rason na idinaya niya din naman yung kanyang nanay at tatay. So, pwede ko rin siyang dayain. Hindi po. So, again, may mapangit din pong naging resulta itong ginawang panlilin lang ni Laban kay Jacob. Po, again, you will reap what you sow. Po.
Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha sa wakas na angkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Po. So 14 years ang total po, no po, na pagsisilbi po na ginawa po ah nitong si Jacob kay Laban. Pero may mga mangyayari pa po no sa mga susunod na mga chapters po. 31, alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob. Sabihin mo nga, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Po. Kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Raquel ay baog. Po, nakakalungkot isipin po na talagang kahit sa ating panahon, nangyayari po ito. Na talagang may mga kasal na nangyayari na sa ating panahon ngayon, po, kahit hindi niya mahal yung babae o hindi mahal ng babae yung lalaki, talagang nakakasal sila. Nakakalungkot po ito. Pero alam po ng Diyos. Po, alam po ito ng Diyos. Kaya't niloob niya pong magkaanak si Leah. Yung pabor ng Diyos ay na kay Leah. Samantalang si Raquel ay baog. So again, po, marami pa po tayong mababasa sa mga susunod na mga talata about kay Raquel and about kay Leah. Sahin po natin, sabi sa 32, lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kahit Ruben ang ipinangalan niya rito. So nakita nga ng Diyos po na hindi talaga gaanong mahal nitong si Jacob, si Leah. So makikita natin no po na talagang out of flesh lang po kaya nagkaroon sila ng anak. Di porket nagkaroon sila ng anak mahal na nga nila ang isa't isa, which is nakakalungkot. Kasi 'di ba talagang dapat out of love nabubuo yung isang bata. Po, pero makita natin dito na kahit na nagkaroon sila ng anak ay hindi pa rin mahal nitong si Jacob, si Leah po. And ang ibig sabihin nga po ng Ruben ay behold a son po. 33, nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. So take note, lalaki, no? Kasi napakahalaga na ang panganay ay lalaki. So dapat matuwa na si Jacob, pero hindi pa rin, no? Kasi ito pa rin, no? Sabi dito, nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh. Dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya tinawag naman niya itong Simeon. Ibig sabihin ng Simeon, narinig. So, 34, muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi. Ang ibig sabihin kasi ng Levi ay attachment naman po. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. So yung 3 yon, yung mga nauna niyang anak po, ay para lahat dahil sa asawa niya, no? O, sabi niya, unang anak niya ay tiyak na mamahalin ako ng asawa ko. Pangalawa, narinig ng Panginoon na, pangalawang anak, narinig ng Panginoon na hindi ako mahal ng aking asawa. Pangatlo, tiyak na mapapalapit ako sa aking asawa. So sa puro asawa niya, no? Yung Ruben, Simeon at Levi. Kaya yun yung mga ipinangalan niya. Pero this time, sabi, nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayoy pupurihin ko si Yahweh. Kaya tinawag niya itong Judah. Yes, po. Ibig sabihin kasi ng Judah ay praise. Pagkatapos nooy, hindi na siya nagkaanak. Po. So, talagang alam ng Diyos, alam ng Diyos ang mga pighati ng mga asawang babae o ng mga asawang lalaki. Po, alam po ng Diyos. Wala pong nalilingid sa Panginoon. Po, alam ng Diyos na hindi kamahalan itong si Leah, kaya talagang
pinagkalooban siya ng Panginoon ng anak. So yung unang tatlo nga ay palagi ang rason niya ay ang kanyang asawa. So imagine no, yung pag-iyak ni Leah, imagine yung kaniyang panaghoy, syempre may mas mahal yung asawa mo na ibang babae ay hindi po ito simple ano po. Although hindi naman natin ito personal na naranasan pero for sure ay napakasakit po nito. Kasi syempre boyfriend at girlfriend pa nga lang, di po ba? Nasasaktan na yung girlfriend kapag may ibang tinitignan yung boyfriend, di lalo na kapag napangasawa. Kaya nga po para sa mga kadalagahan at kabinataan na makakapanood at makakapakinig ng live na ito, talagang ipanalangin ang para sa iyo. Kasi mahirap na talagang makapangasawa na hindi ikaw yung mahal. Kasi nga, yan din yung nagiging rason kaya nagkakaroon ng wasak na pamilya. Kapag, kapag talagang hindi nagmamahal sa Panginoon yung iyong mapapangasawa. Kasi siyempre kung nagmamahal yan sa Panginoon, magiging matino talaga yan. Magiging matino talaga yan. Kaya nawa, para sa ating mga kadalagahan at kabinataan, nawa talagang ang mapangasawa nyo ay talagang yung may banal na takot sa Panginoon. Danas ko yan. Iba talaga kapag nakapangasawa ka ng totoong nagmamahal sa Panginoon kaysa yung mahal-mahalan lang ang Diyos. Iba. Kaya salamat sa Panginoon no po, sa mga nakapaghintay. So makikita din natin dito na talagang dapat ay matutong maghintay sa Panginoon para hindi makaranas ng ganitong kasawian. So naalala ko yung yung mommy at daddy, yun nga yung kung gaano sila ka-strict sa amin ay nauunawaan ko ngayon. Kasi ay gano'n na lang din yung aking panalangin sa Panginoon para sa aking mga anak ngayon na hindi sila magkamali ng mapapangasawa. Kasi ay napakahirap po sa puso ng magulang kapag may napangasawa ang kanilang anak na sasaktan lang sila or gagawa lang sila ng hindi maganda. Di po ba? Napakasakit po sa magulang. Kaya intindi ko ngayon ang daddy at ang mami nung nabubuhay pa. Kaya sila gano'n na lang yung pagsasabi sa amin o pagpapaalala sa amin o dapat ang mapapangasawa mo ay may banal na takot sa Panginoon. Kasi napakahalaga pala po noon na ang mapapangasawa ay may banal na takot sa Panginoon. Kasi hindi mo nga palaging mababantayan yung asawa mo. Diba? Hindi palagi yan nasa iyo. Talagang ang tamang kaugnayan niya sa Panginoon ang mag-iingat sa kanyang puso para ikaw lang ang talagang mahalin niyan. Yung tamang kaugnayan niya sa Panginoon. Kaya again, hindi lang dapat yung babae yung may tamang kaugnayan sa Panginoon, kundi maging yung asawang lalaki. So, balik tayo dito kay Leah, nakita ng Diyos yung kaniyang pagtitiis, pero niloob ng Diyos na talagang siya ay magkaanak. At ito ngang ikaapat na rason ay ang sabi ay ngayon pupurihin ko si Yahweh. Purihin ang Diyos. At alam niyo po ba, yung pinagmulan, trivia po, antayin ko po ang inyong sagot. Sino po ang pinagmulang lahi ng Panginoon? Alin po sa 12 tribes? Yung pinagmulan ng yung pinagmulang lahi ni Jesus. Sino po sa 12 tribes? Anak po ba ni Leah o anak po ni Raquel? Sa tingin niyo po. Sino pong nanay?
Yung pinagmulang lahi ni Jesus. Sige po, sagot po kayo, mga kapatid. May kasama po ba ako? Ayan, meron pala akong 9 na kasama. So, sino po? Sino po, mga kapatid? Ang tagal sumagot. Ayan, busy na yata kayo. Wala na yatang may hawak ng cellphone. Mga kapatid, hello po. Sige po, sino pong lahi o sinong nanay ang pinagmulan ng lahi ni Jesus? Pinagmulang lahi ni Jesus. Ay yes, thank you po Nanay Lorna. Si Leia po. So imagine etong hindi mahal na asawa. Ito ang pinagmulang lahi ni Jesus. Judah. Ito po, si Judah po ang pinagmulang lahi ni Jesus. Anak po ni Leia. Yes, anak po ni Leia. Ano po? So imagine po no, so kaya ano po no, talagang kita po ng Diyos. Alam po ng Diyos, batid po ng Diyos ang lahat po ng pinagdadaanan po ng mga nanay. Po, so hindi po nawawaglit sa Panginoon ang mga nanay. Po. So kaya nga po patuloy ang umasa sa Panginoon. So galing no po. Yung mga ah yung dalawang greatest tribes nang galing po kay Leah. Una po, 'di ba, itong mga Levites, 'di ba? Talagang sila yung chosen people na maglilingkod bilang saserdote, 'di ba? Mga Levita. And yes, most importantly nga po, yung pinagmulang lahi ni Jesus, pinagmulang angka ni Jesus ay mula kay Judah. Amen. No po, kaya mga kapatid, patuloyan po nating papurihan ang Panginoon. Sa lahat po ng ating mga dinadanas sa buhay na ito, di ba? Sabi ni Leah, ngayoy pupurihin ko si Yahweh. Kaya nga again, anumang dinadanas natin, anumang sitwasyon ng ating buhay, piliin nating papurihan ang Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi nga pinakahuli po, Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kasi sa lahat ng sitwasyong ito, si Leah yung pinaka-inosente, di ba? Di ba? Again, hindi siya yung unang nakita ni Jacob. Tapos talagang si Raquel ang gusto ni Jacob. No po. So talagang siya yung pinaka-inosente dito. Siya na yung pinaka-inosente dito sa chapter 29. Again, yung walang kamuwang-muwang, no? Na ipapakasal pala na siya dito kay Jacob. Wala siyang kamuwang-muwang. Pero ano no, ang naging cause nito ay pighati lang sa kanya kasi hindi siya mahal, no? Hindi siya mahal. Nakakaawa kaya yung pag hindi mahal, no po. Pero sabi niya, pupurihin niya ang Panginoong si Yahweh. Kaya naman talagang sa kanya galing yung two greatest tribes, the Levites and yung Judah, na pinagmulan nga po ng lahing pinagmulan ng ating Panginoon, the Messiah. Wow, ang galing, no? Again, no? Roma 8:28, para sa ating lahat ito, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sino po dito ang mga umiibig sa Panginoon? Mag-type po ng Amen. Sino po dito ang mga umiibig sa Panginoon? Amen, no po? Purihin ang Panginoon. So,
Lahat po ng mga nangyayari sa ating buhay ay para po sa ating ikabubuti po. Kaya anuman again ang ating sitwasyon, piliin nating papurihan ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po. Tunay po na wala pong nalilingid sa iyo. Batid mo po ang aming pagtitiis, ang anumang sitwasyon, ang anumang suliranin na aming dinadanas, Panginoon. Batid mo pong lahat ito. Maraming maraming salamat po, aming Panginoon, na lahat kaming mga nagmamahal sa iyo. Lahat ng nangyayari sa aming buhay, kalungkutan, kasiyahan, kapighatian, kasaganaan, lahat po ng mga bagay na ito ay nagkakalakip-lakip para mangyari yung layunin mo po para sa aming lahat. Kaya nawa, Panginoon, sa lahat po ng aming dinadanas, piliin naming papurihan ka, Panginoon. Patawad po sa mga pagkakataong nagrereklamo kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa lahat ng pagkakataon, makagawa kami ng mabuti sa lahat ng tao at magawa namin iyon dahil sa gusto ka naming maparangalan, aming Panginoon. Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo po para sa amin sa araw na ito, na palagi naming piliin, Panginoon, ang papurihan ka at magpasalamat sa iyo. Sa araw-araw po na pahiram mo sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga pagkakataon na mas pinipili namin ng aming sarili yung gusto namin, yung paano kami, paano na ako, paano na ang pamilya ko. Patawad, Panginoon. Nakalimot kami. Patawad, Panginoon. Nawaglit ito sa aming isipan. Pero salamat po sa araw na ito. Muli, pinaalalahanan mo kami. Muli, pinalakas mo kami. Muli ay in-encourage mo kami sa araw na ito na matuto kaming magpasalamat sa buhay na ito sa anumang pong sitwasyon ng aming buhay. Maraming maraming salamat po, aming Panginoon, sa araw na ito. Piliin naming papurihan ka, Panginoon, sa lahat ng pagsamba at tanging pasasalamat. Salamat din po sa buhay po ng lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito, especially po sa aming daddy at sa aming buong pamilya, sa aming nanay Nelia, sa aming nanay Nene, at sa mga kamag-anakan po here and abroad. Salamat din po sa aming Pastor Lito at sa kanyang buong angkan. Sa aming si Mamang Panginoon, salamat. Patuloy mo siyang pinapalakas at pinapatatag. Salamat din po sa buhay po ng aming mga kamanggagawa po sa iyo, Panginoon, sa Miracle of Life and from other fellowship. Mga kapatiran from Ormoc, mga kapatiran from Apayao, mga kapatiran from other fellowship, salamat sa kanilang mga buhay. Salamat po. Patuloy naming dinadalangin sa iyo si Ellery, Lord. Patuloy mo siyang paghimalaan. Si Mami Elma, ang aming ate Marisa. Si Papay, patuloy mo siyang paghimalaan, Panginoon. Ang Mama Lilia, Panginoon. And ang aming Ninang Cynthia, Lord. Patuloy mo siyang paghimalaan. At sino man pa po, yes, ang aming kapatid na Irene, patuloy mo siyang paghimalaan. Ang aming Nanay Vilma, Nanay Lemia, Nanay Vicky, Lord. Yes, Lord, salamat po. Patuloy mo silang palakasin at patatagin. Ang aming Teacher Bell at ang kanyang pamilya, Ate Rosella at ang kanyang pamilya. Ang aming Ate Elena, Panginoon, sa kanyang pagdadalang tao at sa kanya, hanggang sa kanyang panganganak. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo po at sa kanyang buong pamilya. Yes, Lord, we remember po lahat po ng mga gumagawa para po sa
building na ipinagkaloob mo na sa amin, Panginoon. Patuloyin mo silang gawing skilled, Lord, sa kanilang ginagawa. Yes, dahil sa iyo nanggagaling ang karunungan. Katulad ng pagkagawa po sa tabernacle, binigyan po sila ng karunungan. So, we're asking, Lord, we are requesting your good heart na gawing skilled din po yung mga nagtatrabaho doon sa lupang ibinigay mo sa amin, Panginoon, para mapagtuyuan ng isang multi-purpose building na ipinagkaloob mo na sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo po sa request na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng himala mo po. Yes, sa aming kapatid na Crazy at sa kanyang buong pamilya, sa aming Auntie Ruth, patuloy mo din siyang paghimalaan, Panginoon. Salamat po sa mga kapatirang ito na patuloy ang umaasa at nagtitiwala sa iyo, aming Panginoon. Yes, maging ang aming Tito Tony, Panginoon, pakingatan po sila sa Batangas at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. And lahat po ng aming mga kapatiran na makakapanood at makakapakinig ng live na ito. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo kami aasa at papupurihan ka namin sa buong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Yes, again, po, piliin po nating papurihan ng Panginoon sa anuman pong sitwasyon na ating kakaharapin sa araw na ito. Yes, we wanna say happy birthday kay Mina. Happy birthday, anak. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa iyong kaarawan today. Maraming salamat. Nawa ay patuloyan kang lumaki na nagmamahal kay Jesus. Ayan, ikaw pala ang naka-answer. Salamat sa Panginoon sa buhay mo, anak. At salamat din sa buhay ng iyong nag-iisang mama na si Nanay Lorna at ang iyong ang tatay na si Tatay Umeng at sa iyong mga kapatid, mga pamangkin, ayan, at mga bayaw. Ayan, purihin ng Panginoon sa kaligtasan ng buong Villanueva, Gayas, maging ng buong David clan. And salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy at ng aking mga kapatid, Ate Caris at ang kanyang pamilya, si Deng at si Lucille, ang aking nag-iisang asawa, maging ang aming mga anak, maging si Maika at ang kanyang buong pamilya. Bukas ay birthday naman ni Kate. Purihin ang Panginoon, mga dalaga na kayo. Ano ang mga anak? Purihin ang Panginoon. Pakaingatan ng Panginoon ang inyong pagiging babae. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng aming nag-iisang Nanay Nelia na every Saturday ay ginagamit ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po, Nay. Proud po ako na maging apo niyo. At salamat din po sa Panginoon sa buhay niyo po na patuloy nakatalaga para kay Kristo. Patuloy ding papagtagumpayin ng Panginoon ang mga mahal sa buhay here and abroad. Salamat din po sa aking lola na nasa Canada, Nanay Nene. Patuloy din kayong patatagin at palakasin ng Panginoon kasama ang buong De La Paz clan. Salamat din po sa ating Teacher Bell, Malina Granado, Sir Newell, and si Baby Noe, anak, lumalaki din sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay niyo po, teacher, sa pag-take ng picture kay RK. At salamat din po sa Panginoon sa kaligtasan ng buong Malinay at buong Granados clan. Salamat din po sa Panginoon. Hi, Noe! Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Lito, ni Mamang at ng inyo pong mga mahal sa buhay. Papuri po sa ating Diyos. Hello din po sa ating Mama Len. Mama Len, maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo po at ng Kuya Ronnie, sa buhay ni Papay. Patuloy po kayong pasayahin ng Panginoon sa buhay ni Mama Beng, ni Kuya Jom, ni Hana at ni Nathan, at maging ang buong Hesada at Helua, maging ang buong Tumamak clan. Salamat din sa buhay ng aking Ninong Darius, Ninang Cynthia, ng inyo pong mga anak at ng mga kamag-anakan, patuloy ang kaligtasan sa buong Hintay at buong Pangilinan clan. Salamat din po sa ating nag-iisang Ate Rosel, sa nag-iisang mo pong asawa at sa inyo pong mga anak at mga apo. Patuloyan po kayong asamahan ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating Pastora Rose Libres from Batch 11.
Congratulations po sa inyong nalalapit na graduation at tulungan po kayo palagi ng Panginoon sa inyong paggagawa po ng mga assignments and memory verses at ng inyo pong 7x7 group at ang ministry na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate LP, Kuya Ogie, maloobin ng Lord na magkita-kita tayo mamayang hapon kasama si Ivan, si Nene at si Baby. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating yes po. Nanay Rebecca, Nay, hello po. We miss you here. Salamat sa Panginoon sa buhay mo po, sa buhay ng nag-iisang pong asawa, ng inyo pong mga anak at mga apo at kaligtasan ng mga mahal mo po sa buhay. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating yes, Mami Elma, hello po. Maging ng inyo pong mga anak at mga apo, salamat din po sa buhay po ni Sis Amy at ng kanyang buong pamilya. Nawa ay makadalo silang muli sa gawain ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating yes, ni Bok, Hede, and Atara and Azaraya, maging ang Ninang Mini, ang Ninong Uda, si Ganda, maging si Maymay at si Pretty Chean at ang kanyang nag-iisang asawa at ang kanyang si Tantan, napaka-sweet na bata. Salamat sa buhay mo, Tantan. Patuloy kang lumaki na nagmamahal kay Jesus. Ayan, purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Tito Tony Yango. Hello po din kay Tita at sa inyo pong mga anak at apo. Hello po sa inyo dyan sa Batangas. Ayan, purihin ang Panginoon. Yes, patuloyan pong kagalingan po. Yes, pakisama po sa panalangin po ang ating kapatid na Amy. Patuloyan po siyang paghimalaan din ng ating Panginoon. Amen. Papuri po sa Diyos. Salamat din po sa ating Ante Ruth. Hello po, Ante. Nakita ko parang ano na, ngayon yung rambutan. Bakit ganon? Ante, see you on January kung loloobin ng Panginoon at mga kapatiran po na nandyan sa Apayao, ang ating kapatid na sila Crazy at ang kanyang pamilya, maging kapatiran po from Apayao. Hello po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa ginagawa po ng Panginoon dyan po sa Apayao. Amen. Yes, salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat din po sa inyo pong mga panalangin po para sa amin. Yes, salamat din sa ating si Joanna Mare. Aloobin din ng Lord na magkita-kita tayo mamayang gabi at ang iyong buong pamilya, kaligtasan para sa buong bihag at buong Gallardo clan. Maging sa ating si Lovely. Hello, Lovely. Kay Carl, kay Kiel at Lucas. Pakaingatan palagi si Michael at salamat sa buhay ni Tate Reding, Nanay Lorna, and ni Pretty. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating si Riel, anak. Patuloy ang pakaingatan ng iyon. Patuloy ang pakaingatan ng Panginoon ang iyong pagiging babae at ang iyong mga mahal sa buhay. Nanay Vilma, hello po. Maging sa ating Nanay Lemya. Paghimalaan po kayo patuloy ng ating Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa buhay ng ating yan, ang aking kasamahan dati na Nanay Dalia. Ayan, salamat po sa Panginoon sa buhay mo po. Kaligtasan sa buong Casasola at Toriano clan. Salamat din po sa ating kapatid na Bernie. Hello po. Purihin ng Panginoon sa inyo pong buhay. Patuloy po kayong samahan ng Panginoon dyan po sa Apayao at sa lahat po ng ating nagsa 7x7 sa Japan, sa Ormoc, sa Apayao, sa Cebu at sa iba pang parte ng Pilipinas and abroad. Nawa po ay patuloy tayong papagtagumpayin ng ating Panginoon. Again, piliin nating gumawa ng mabuti sa lahat ng tao at patuloy nating mapapurihan ang Panginoon sa buong araw na ito. Everyday po ang ating live at 7:30 AM. Hello, Papa Mar. Palagi po
Sa Diyos ang kapurihan.